mangyayari pag pinindot mo siya? Ano yung meron doon sa virus na to? Sa isang pinadaling explanation, no, meron siyang laman na code kung saan pag pinindot mo to, kaya nung code na mag-overwrite ng files, magnakaw ng password, at automatic na mag-send ng kopya ng sarili nito sa lahat ng contact ng biktima doon sa Microsoft Outlook address mo. Bata ako, madalas kinukwento sa amin ng mga teacher namin, ng mga magulang namin, itong tinatawag na I love you virus. It's often talked about as if it's something na the Philippines should be proud of. Ganun siya ibalandra, ikwento, or i-flex ng mga generation doon sa aming mga bata. Ganito yung mga kwento nila, ha? Bigyan ko kayo ng example. Sabi nila, yung virus na yan talagang sumikat at pinag-usapan sa buong mundo. Humanga sa atin, no? Yung mga computer professionals ng mga taga-ibang bansa. Sa atin dito sa Pilipinas. Dahil dyan, gumawa daw ng virus na yan, kinuha pa sa Pentagon. Ganun daw kagaling. Kasi nalaman daw nila kung ano yung mga mali sa mga infrastructure nila, sa security nila. Dahil daw dyan sa paggawa ng virus na yan. Ito yung mga haka-haka or yung mga kwento sa amin dati. Pero napatanong din ako, ilan kaya sa mga kwentong to ang totoo? Ganun ba talaga kasikat yung I love you virus na yan? At ano yung naging impact niya sa buong mundo? At sa mga IT professionals natin. Bago tayo magpatuloy, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. At kung pwede lang din po, ay mag-subscribe na rin kayo sa aking Instagram at saka sa TikTok. Nagkukwento rin ako doon in shorter forms ng mga uploads natin dito sa YouTube. Puntahan na natin. Ito yung nahanap ko na unang katotohanan. Sabi dito sa article, basahin natin. I love you, how a badly coded computer virus caused billions in damages and exposed vulnerabilities which remain 20 years on. Grabe! Diyan pa lang, unang search ko pa lang, naintindihan ko na mabigat pala talaga to. Marami talaga siyang sinira, marami talaga siyang naapektuhan, at naiintindihan ko na kung bakit ganun na lang makakwento yung mga mas nakakatandang henerasyon sa amin tungkol dito sa virus na to. Pinag-usapan pala kasi talaga siya sa mga balita at sa kung saan-saan pa. Tignan natin yung mismong virus. Yung I love you virus daw, o kilala rin na love bug o love letter, ay nag-umpisang kumalat May 4, year 2000. Ganito raw kakalat ang virus. Yung mga biktima niya, may na-receive daw na email. Sa email na yon nakalagay, love letter for you. Siyempre, kung ikaw yung makakatanggap nun, di ba, maku-curious ka. Tandaan lang din natin na sa panahon na to, talagang wala pa yung mga online dating, ganyan mga bagay, at talagang maku-curious ka, di ba? Hindi lahat, ganun ka-expose sa pagde-date, especially when it comes to the internet. So, kung makakakita ka ng ganyan, anong gagawin mo? I-click mo. Sino kaya to? May admirer kaya ako? Kaya yon yung isa sa mga pinaka-viral na format niya, isa sa mga dahilan kung bakit siya kumalat. Kaya sa tingin ko, generally naging curious din yung mga tao na meron silang secret admirers at clinic na nila itong virus na to. Pero ang tanong ngayon, anong mangyayari pag pinindot mo siya? Ano yung meron
doon sa virus na to. Sa isang pinadaling explanation, no, meron siyang laman na code kung saan, pag pinindot mo to, kaya nung code na mag-overwrite ng files, magnakaw ng password, at automatic na mag-send ng kopya ng sarili nito sa lahat ng contact ng biktima doon sa Microsoft Outlook address mo. Ganun siya kabilis umaksyon at magpakalat ng sarili niya. Dahil dyan, no, sa virality nito at sa kung sa gaano kadami siyang mag-send sa kung kani-kanino, within 24 hours, no, nagkaroon na ng problema ang buong mundo. 45 million na machines daw ang sinasabi na na-infect within that time period. Sabi, yung mga IT managers daw, kinailangan pang i-disconnect yung mga infrastructures nila para hindi lang ma-infect nitong virus na to. Kasi overload talaga siya ng impormasyon. Seryosong problema talaga siya. Pero to put into perspective, gaano siya naging kaseryoso bilang isang problema. Yung UK Parliament, nag-shutdown sila ng mga email networks nila ng ilang oras para lang maprotektahan yung sarili nito. Sinasabi na pati ang Pentagon, na isa sa mga pinakamataas pagdating sa mga security infrastructures, na apektuhan din. Ganon kabangis itong I Love You virus. Sa dami ng mga nabiktima at naperwisyo ng virus na to, mag-uumpisa na ang hanapan kung sino ba talaga ang gumawa nito. Agad-agad ay nag-imbestiga itong mga professionals. So, hanap sila ng hanap kung sino ba yung gumawa nito at trace nila yung email address at nakaregister siya sa isang apartment sa Maynila. Pilipino pala yung gumawa ng I Love You virus. Sa puntong to, magkakaroon na ng plot twist. Napakabigat nung ginawa niya eh. Itong NBI kasi, hindi nila alam kung anong klaseng pagpaparusa, kung anong krimen yung gagawin sa kanya ni Onel. Dito na sumikat din, no, yung paaralan na ama. Ako, IT ako, isa talaga sa mga nirecommend sa akin talagang mag-ama ka. Lahat talaga. Diyan sa lalong sumikat, no, yung AMA Computer College. Inimbestigahan din sila ng NBI. Nalaman kasi ng NBI na itong si Onel, dyan pala siya nag-aral. Nag-drop out si Onel nung last year niya dito sa AMA. Ano yung mga nahanap nila? Nalaman nila na meron palang thesis itong si Onel, no? Doon sa thesis na yon, nag-propose siya ng implementasyon ng isang Trojan para magnakaw ng internet login password. Sa dulo ng video na to, malalaman nyo kung bakit niya ginawa yan. Yung thesis pa lang, medyo pamilyar na, di ba? Alam na natin kung saan siya pupunta. At mako-connect na natin kung si Onel ba talaga to. Nireject siya ng ama, no? For obvious reasons. At dahil dito sabi ni Onel na close-minded naman itong paaralan na to. Ano na nangyari kay Onel after this? Napakatagalo, hanggang ngayon marami pa rin naghahanap sa kanya sa totoo lang. At 8792 na mas kilala bilang e-commerce law. A few months lang after nung outbreak nitong I Love You virus. Noong 2012, sinabi ng Smithsonian Institution na yung I Love You virus ang isa sa mga pinaka-virulent computer viruses in history. 24 hours, di ba? Ang dami naman kasi talaga na ano. So para sa question of the day natin, dahil grabe, mabigat pala talaga itong virus na ginawa na to. Tatanungin ko kayo, nung mga kabataan nyo rin ba, kinukwento sa inyo itong I Love You virus? At isang mas importanteng tanong, sa tingin mo ba, tumaas ang respeto at mas nakilala yung IT professionals natin dahil sa I Love You virus? O sa tingin mo, kung taga-ibang bansa ka, negatibo ang magiging tingin mo sa Pilipinas dahil dito? I-comment mo sa ilalim at like, subscribe at notification bell kayo. Sagutin yung question of the day natin para sa mga sasali sa 1,000 Gcash giveaway natin. At ipopromote ko lang din po yung aking TikTok at IG. Nagpo-post din po ako ng mga kwento doon. So yun lamang po. Ito si Claro III. Ito ang ating kwento.